Magandang hapon po sa inyo, Brother Joe Monsino. Magandang hapon naman. So kayo po ay sa next year, sa May 2025, 87 years old. Ayun, kung loobin ng Diyos na aabot pa. Oo naman. Sa biyaya ng Panginoon. Ano po? Kayo po ay, ano po ang tawag sa inyo noon? Ano po ang nickname tawag sa inyo noon? Ano mga panahon yun, ang lalo na, ang tawag ng mga taga-inikbulan sa akin ay si Joe. Joe. Si Joe. Monsino. Yun po ang ano nyo, tawag sa inyo. Sige po. Sa pag-uumpisa po natin, kami po ay nandito para nga po sa 75th Church Anniversary. Ano po ang naiisip ninyo o naalala ninyo pag nalalaman nyo na 75 years na ang Inikbulan Fundamental? Nasa aking nasagi sa aking isip ay una, siyempre ang Panginoon na nagbigay ng buhay, nagbigay ng lakas. Ikalawa, yun nga ang mga pangyayari na ito nga yung hindi malilimutan. Kasi nung ako'y young people pa, ang pastor noon ay si Pastor Bisco. Ayun ko natatandaan pa na kung kilala ng, baka hindi na kilala ng mga kabataan ngayon dito sa Inikbulan. Pero yun ay mahusay na sabihin ko striktong pastor. Striktong pastor siya. Pero ang pag-istrikto naman ay para sa kabutihan ng mga mananampalataya. Naalala niyo po ba kung anong taon niyo? Kung anong taon po kayo unang naging parte ng Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church or IFBC po? Anong year? Yung year ba? Anong year po? Mga 1957, Oh, 58, ganyan yun. tagal na. Oo. Praise God. 1950s, ganun po, ganung taon po. Mga ilang taon po kayo noon? I don't know, ako'y mga 12, Kabataan na po? Young people na po ba kayo? young people na, young people. 19, siguro mga 19 years old ako noon. Ano po ang inyong alaala o pangyayari, fellowship na hindi nyo makakalimutan noon sa Inikbulan? Ang hindi ko makakalimutan ay hindi naman fellowship, kundi talaga ay may pagkakatipon ang mga young people doon sa loob ng church. Yung church. Ang personage naman sa likod ng church. Ay, siyempre masaya kami, mga kabataan. Ay, yun yan si Pastor Bisco noon, ay stricto ngayon. Ay sinapok niya o basta yung dingding ay kung sa ati pinalo ng malakas na palo. Siguro ibig sabihin, ba't huwag kayong napakaingay siguro kayo, no? Ay siyempre, kabataan pa naman nga, ay di ako'y umalis na nang walang paalam doon hindi na ako nakapaalam sa pastor. Di alam naman ng mga kabataan kasama doon. Yan, sina Esther nga, gano'n, yung mga kabataan pa rin. Oo, sila na Rudy, yan. Yun, at ako'y nagsulo-sulong, umalis na doon, naglakad ako. Noon naman ay hindi pa ganito ang kalye. Kaya kami mayroong tapatan, shortcut mula doon, parito, hindi sa kalsada kami dumadaan.
wala pa naman noong yung nagko-connect na karsada sa Rizal at Durungaw, yung daan dyan. Hindi ba kayo nakakadaan pa dyan? Wala pa po. Puro agbang pa po, parang gano'n. Hindi, yung daan ngayon, hindi pa. Wala pa. Hindi pa kayo nakakadaan. Yun ay... Yun ang pangyayaring hindi ko nakakalimutan sa akin pagiging young people. Yan ang talaga. Ano po ang, kumbaga, maikikwento nyo na mahirap na karanasan noon nung kayo po ay nasa Inikbulan pa? Ay di yung, siyempre, wala pang mga sasakyan noon. Ay di lakad lagi mula doon sa Inikbulan, paparito sa Durungaw, sa gabi. Pag kami mga service, lakad lagi. Ay, palibasa yung mga kabataan pa, hindi naman ito nararamdaman yung hirap. No? Masaya kasi. Yun ang aking karanasan dyan sa Inikbulan. Mga anong oras na po kayo nakakauwi pag ganun po? Depende sa itinatagal ng service, no? Pagka natatagal ako, minsan hanggang alas 10. Oo, ang uwi namin mga alas 10 na. Dito. Paano po yun? May ilaw na po ba? O... Ba, di ang ilaw, yung mga flashlight, yung... flashlight na. Flashlight lang, oo. Yung po isa sa mga hirap na pinagdaanan nyo. Oo. Ano po ang isa pa, ang masayang alaala naman po na hindi nyo din makakalimutan sa Inikbulan? Bukod dun sa, yun nga, yung fellowship, meron pa po ba kayong masayang alaala na hindi nyo din makakalimutan? Or kapag binabanggit ang pangalan ng Inikbulan Fundamental, ano po talaga ang pumapasok sa isip at puso nyo? Hindi, na ako ay doon, parang nagsimula ang aking pananampalataya at doon din ako nakakaranas ng kasayahan sa mga fellowship nga. Kasi wala pa naman dito sa Durungaw, doon lang. So yun ang aking mga alaala na hindi ko nakakalimutan. Pero maraming mga sigurong pangyayari na hindi ko na mapagtatandaan. Paano po kung wala ang church ngayon? Or hindi sa Inikbulan Fundamental kayo na naging mananampalataya? Ano po kaya ang sitwasyon po ngayon? Aba, kung hindi ako doon naging mananampalataya, ay siyempre, kung ano yung itinuturo no iglesia ang aking kinabibilangan, ay siyempre yun lang yung panghahawakan. Hindi, I mean, tingin niyo po ba kayo po ay magiging kasing tibay niyo ngayon kung hindi po naging ganun ang church noon? Ay siguro hindi nga. Hindi. Nakatulong po ang church sa tibay ng pananampalataya. Kung sa kwan ang pundasyon ay naging matibay. Amen. Oo. Dahil po doon. Nakakatuwa naman po. Lastly po, ay meron po kami papakitang picture sa inyo. Ano na pwede po kayong mag-share ng ilang kwento or anong naaalala nyo pag nakikita nyo po yung picture. Ano po ang naaalala nyo pag nakikita nyo yung picture na yan? Si Brother Ruli ito Si Brother Ruli. Di ba yung isa si Ben? Ano? Oo, doon sa harap na. Ay, pagkaroon picture na rin, ay di inaalala yung katatapos lang maraan ng service, nag-aalis, nag-uwian na, no? So, gano'n. Sino po ang may tuturing ninyong, kumbaga, body-body ninyo sa church mo? Ito, si Brother Ruli. Yan, siya. Oo. Talagang kaibigan niyo siya. Oo. Talaga ito. Malalim ang inyong pinagsamahan. Oo, kasi ko malalim ang pagkakabuklod. Matibay ang pagkakabuklod.
Salamat po. Tatay Rolly po ay nasa Panginoon na din. Oo nga eh. Kaya ano po, kami nagpapasalamat sa puro po ng Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church. Nagpapasalamat kami na makakwentuhan kayo, makwento nyo kahit yung ilang mga maliliit na memories ninyo po sa Inikbulan. Kung meron po kayong isang word para i-describe ang Inikbulan, ano po ang isang word na yun? Matibay. Matibay. Oo. Napakaganda. Lastly po, meron po ba kayong words of encouragement sa mga mananampalataya na hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa Inikbulan po? Aking maipapayo, siguro payo na dahil ako matanda na, no? Maipapayo sa mga kapatid dito sa Inikbulan ay manatiling matatag, matibay, unmovable sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating kung abutin pa tayong buhay o hanggang sa tayo ay tumawid doon sa life beyond the grave. Manatiling kung sa labanan ay hindi sumusuko. Maganda po. Maraming salamat po. Kayo po ba ay may life verse? Ang life verse ko ay yung sa Mark 8:36 yata yun. Yung, what shall it profit a man, although he gained the whole world, but lost his soul? Napakaganda ng inyong life verse. Kung i-explain nyo po, kahit saglit lang yung inyong life verse, bakit po yun ang inyong naging life verse? Ay kasi nga, ay di, kung ihahambing yung buhay dito, ay hindi, walang katitinglaang kaysa magiging buhay doon sa kabila, no? Kung iyo man, yung sabi nga doon sa verse, kung iyo man itong, huwag na ang buong sanlibutan, yung buong Inikbulan ay iyo na, no? Ikaw na ang may-ari ng lahat ng lupa. Pero kung hindi ka mananampalataya, ay walang kwenta yun. Walang kwenta. So kung ikaw may walang pag-aari dito, pero kung ikaw na may mananampalataya sa Panginoon, ay mas maganda yun. Amen. Praise God. Pwede po ba, last na po, pwede niyo po bang pakibate ang Inikbulan ng Happy 75th Church Anniversary? Okay. So, bago ako umalis sa pagkakaupo, ay aking binabati ang Inikbulan Fundamental Baptist Church ng Happy 75th Anniversary. God bless you and God bless us all. Thank you. Maraming salamat po.